it all come true. What's up mga kuya? For today's vlog is may kakabit tayong pyesa, no? So ito na nga yung nabili nating pyesa, no, guys, sa Shopee. RCB E+. Napakaangas. Lukot-lukot na yung box, guys. Medyo matagal na sa akin to eh. Ngayon ako nagkaroon ng time kasi nung nakaraan medyo naging busy tayo, no? Sana okay lang yung item. So, huwag na natin patagalin, kabit na natin, guys. Ito pala yung mga kailangan din natin mga tools, no? So, meron tayong ditong socket wrench. Meron tayong ditong 10mm. Makikita nyo ba? So, 10mm siya. Ito pala, mas malinaw. Meron tayong dalawang 12. Meron ako ditong, ano bang tawag dito? Hindi ko rin alam kung anong tawag dito eh. Pero ang purpose nito, pwede siyang pamihit, panghigpit, pangluwag, or pwede rin siyang pangontra. All around siya sa mga nut or bolts. Tulad nito, pwede siyang pangontra or dito rin. So yun yung purpose nito. So sisimulan na natin dito sa pinakamadaling part sa right side, which is yung preno natin. So dito natin magagamit yung 10mm, yung silver, itong black. Kung pares kayo may 10mm, mas okay kasi isa yung kontra, isa pihit. So ito yung mga gagamitin natin, no, sa brake sa right side. Parehas 10mm. Isang open, isang close. So sa right side, sa right side dito. Ito. So ito yung sa brake natin. Tara. So natanggalan natin to, yung nut. Alright. First time ko na magbaklas nito. Lalagyan ko na rin siya ng grasa. Kahit konti lang. Para hindi siya mga lawang. Ito na yung RCB brake lever E+. Pero bago natin ito ikabit, gusto ko munang punasan to para mawala yung yung mga alikabok, yung mga lupa-lupa eh. Baka magasgasan. Hey! Sana mas maliit na Hindi ka pa na kontento, punasan mo. Okay, kabit. Nalagyan ko na rin pala ito ng grasa. Uy. Fast forward ko na to, ha. Parang hindi ko maka. Oh my God! Ayun, kumagat na. Fast forward ko na to, guys. Ayan. Siyempre, huwag nyo kakalimutan yung nut sa ilalim, no? Huwag naman masyadong pagkahigpitan. Yung socks lang. Ganun bagar. Ang nagustuhan ko pa dito sa sa E+ na lever, adjustable na siya. Ito yung adjust na niya, guys. May mga click sound siya pag nililipat. Hindi na siya masyadong malayo. So magdedepende na yung layo sa preference nyo, no? Kung gusto nyo na malayo o gusto nyo na malapit. So sa akin kasi medyo maliit lang yung kamay ko eh. So okay na sa akin yan. Tara, doon naman tayo sa clutch. So dito naman, guys, may clutch na part sa left side. Kailangan nyo lang muna tanggalin tong nasa baba. Itong nut na to, itong dalawa. Pag nalugin nyo na to,
saka nyo to luluwagan. Saka kayo magpo-proceed dito. Meron din siyang dalawang nut tulad nitong sa brake lever. So dito ang gamit natin is 10mm din. Tapos dito 12 naman. Okay, so meron na tayong dito ng dalawang 12, no? So yan, ito. And 12. Hop. Iyon. So yun guys, natanggal na natin siya sa may pinaka-bracket niya, no? Doon naman tayo sa may bracket. Okay. So after natin luwagan yung sa may clutch na clutch cable sa baba, dito naman sa part na to yung luluwagan natin. Pakita ko sa inyo, hindi lang siya masyadong makita sa camera, no? Sana nakikita nyo, itong part na to. Yan, itong part na to, itong nut na to. Tsaka yung nasa ilalim. Parang pares lang din dito sa may kabila. Okay, tara. Display. Yun. So natanggalin nandito sa ilalim na laglag. Sabi nyo lang. Ito na lang nasa taas. Parang pares lang ito ng haba sa kabila eh. Hindi kayang dukutin. Okay. Ito lang. Ano lang ba ako dyan? Okay. Okay, tanggal na natin siya guys. Medyo challenging lang siya tanggalin ha. So tanggalin na natin to. Ano ba to? Ayun. Guys. Dumi, no? Tanggal na natin yung clutch lever. So, ganun lang din ang gagawin ko dito. Pupunasan ko muna or ibabrush. Saka natin kakabit yung bagong lever. Paano ba maganda? Hawakan mo na. Nasa na lang konti. Tapos lagyan natin parang grasa. So, piko, ganun lang din naman ang pagkabit. Nasok. Sabay pihit na ganon. Sabay back step. Ayan, kabit na siya. Kabit na natin yung bolt na may konting grasa. Ayan. Just like that. Ayan. Sorry hindi nyo na makikita to. Nasa ilalim eh. Tulak, then pihit. Ayan, kumagat na siya. So pag hindi na kaya ng daliri, gamitan natin ng tools. Oh, yan. Tapos, syempre, huwag natin kakalimutan yung nasa baba. Babalik na natin itong clutch cable sa may mismong bracket niya. Hindi sa natin. Yan. So, nahanap ko na yung tamang plane na gusto ko. Itong wire na to, kung nakikita nyo pa sa video, no, itong wire na to, pinaka-cable niya, dapat hindi siya nasaya dito sa bakal na to.
Kumaga, ito yung pinaka butas. Ito yung wire. Dapat hindi siya nakaganon, hindi siya nakaganon, hindi siya nakaganon, or ganon. Dapat nandun lang siya sa gitna. Okay. Ang weird na. Basta sana naintindihan niyo yung point ko, no? Finalize na natin, 2 dose ulit. Higpit. Dito na lang kayo mag-adjust. Ayan, malapit na siya. Yung yung stock kasi nandito eh. Layo eh. Inabot ng kamay ko eh. So pag dito, easy peasy lang. So ito test drive ko lang ito na mabilis. Tapos i-update ko kayo. So yun, nakabit na natin. Parang medyo to maano masyado. Parang mahina yung preno. Pag gusto nyo pala siyang i-adjust, pag gano'n ng ikot, pinalalapit nyo pa yung preno. Pero pag palayo, pinapalayo nyo yung preno. Yun, nakita nyo gumagalaw, umuusog. Yan, okay na sa ganyan. Yung kanina halos nakadikit na dito eh. Ayun, isa rin to, maluwag. Okay, yung order na pala natin ngayon guys, 1,495.1. Sakto, 1.5. Change oil na tayo. So takbo natin ng konti, test drive ng konti, kamustahin natin yung takbo, ganon. Doon na tayo sa labas kasi pag dito daming bata. Sir, hindi ko pa ma-justify eh. Ang masasabi ko lang, mas dumali kumapit yung paglipat ng gear. Mas dumali siyang i-shift. Ganda. Adjust ko lang ng konti sa clutch. Sa preno okay na ako. Hindi to. Kasi yung sa stock lever, pagka hindi mo gamay yung matorky, isisibot ka niya na isisibot eh. Unlike dito sa kung ano yung gusto mong preference na parang biting point kung tawagin, magagawa niya eh. Kasi na-adjust nga yung yung mga lever. Paulit-ulit no. Basta sana nag-gets niya yung point. Lowered. Hindi, parang okay na rin pala ako sa clutch. Nakakatawa, first time ko lang magpalit ng ganito. DIY pa. Mababaw na siya guys. Hindi na siya yung tulad ng dati. Hindi na siya tulad ng dati na mahirap, nakakangalay kasi sobrang tigas tsaka malayo. Eh ngayon, malapit na eh. Basic na lang eh. Honestly guys, sobrang sarap talaga gamitin. Ang disadvantage nga lang nito guys, pag tumaob ang motor niya at nabali, yari na. GG. Kasi kung di ako nagkakamali, wala kang nabibiling isang piraso lang. Pares talaga ang bibilin mo. Unlike sa stock, kung halimbawa left side ang nabali, pwede kang bumili ng isang piraso lang. Ang advantage naman na itong RCB na kinabit natin, which is yung E+, fully adjustable left and right. Ang nagustuhan ko sa kanya. Tapos parang alloy na rin siya sa texture niya tsaka sa bigat niya. Daling pumasok. Halos parang dampin na lang yung pa ako pag nagsishift. Siguro hanggang dito na lang tong video na to. Yung next na video na gagawin natin guys, siguro kung paano ako mag-change oil. Uphill. Challenge din to sa mga naka-clutch or mga naka-manual na motor o sasakyan. Yung mga uphill na ganoon yung challenge Guys, sa mga ganoon, huwag kayo tututok sa mga truck pag nasa likod kayo noon. Hindi nyo rin kasi masasabi Hirap, delegates. So
So yun guys, siguro hanggang dito na lang, no? Abangan nyo lang yung susunod na ating video. Please like, comment, share, and subscribe sa ating channel. So yun guys, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Fish. Oo, fish, isda. Sakto, 1.5. In-adjust ko pa ng konti. Konting-konti lang. Sakto guys, 1.5.